Hindi kailangan maging engineer para masabi ng isang tao na unlivable at hindi ligtas ang isang bahay o building. The damage done to the reputation of the accused will forever be irreparable. He or she will never be the same again. May ganyan po ba silang kapangyarihan? Tila po. Ito ay matatawag na grave abuse of discretion. Mr. President, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, imagine a house, Mr. President, an unfinished one that is still being built. Where do we begin? Of course, with solid foundations, a level ground, as well as an honest blueprint. Hindi pwede ang mga shortcut. Hindi pwedeng madaliin. Kung babaliwalain ng mga architects at mga engineers ang mga basic requirements, hindi magiging matibay ang itatayong bahay. Maaari itong magdulot ng panganib, hindi lamang sa mga maninirahan dito, kundi maging sa ibang mga kabahayan sa paligid nito. If any of us happen to discover that the house we were living in was structurally unsound, we would likely scramble to have it retrofitted. We would probably file cases in anger against developers. I doubt any of us would simply shrug our shoulders, saying, andito na tayo hayaan na lang. Now, imagine a house of representatives that built and filed the impeachment complaints against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Trabahong inupuan sa simula. At noong papalapit na ang deadline, biglang naging buzzer beater. Mabilisang pinasa sa atin at ngayon, tayo naman ang pinipilit at minamadali. Pinapagalitan pa nga, that is your sworn duty. Tama na ang pamumulutika. This is undue delay. Sandali. Bakit kaya sa pagkakataon at pangyayaring ito, tila madali lang para sa atin ang sabihin, andito na tayo Andyan na nga Mr. President, the House of Representatives are of the belief that they have built a solid case against Vice President Sara Zimmerman Duterte, prompting them to file an impeachment case. But how sound are the foundations of this impeachment case filed against the Vice President? Kagaya po ng konstruksyon ng isang bahay, ang proseso ng impeachment ay kinakailangan na nakatungtong sa isang solidong pundasyon. Ibig sabihin, ang mga arkitekto na pasimuno nito ay may tungkulin na tiyakin na may tatayuan ang kanilang mga akusasyon. Ngunit, ang impeachment ay isang proseso na hindi nakasalalay lamang sa mga arkitekto o mga instigador nito. Sa totoo lang, pinakamadali ang naging gampanin ng HOR sa proseso ng impeachment. Yun ay ang pagbubuo ng mga akusasyon, Mr. President, kahit sino po ay maaring magparatang kung kanino man. Sa bahagi naman po natin, ang pinakamahirap, ang paghusga, ang paggawad ng isang hatol na makatarungan at katanggap-tanggap. Anuman ang nakatuntong sa mahinang pundasyon ay laging may panganib na gumuho. Kung ang isang impeachment case ay minadali at nakasandig sa paghihiganti at pamumulitika, ay maihalin tulad sa isang estrukturang itinayo sa gilid ng bangin. Bagamat tungkulin o obligasyon natin sa Senado
na mag-convene bilang impeachment court. Responsibilidad din natin na maging mapanuri at critical sa impeachment complaint na ipinasa rito sa ating bulwagan. As I usher in my 6th year in the Senate, my 39th year in public service, Mr. President, I can say I have gotten better at spotting irony. What we refuse to let happen to our houses, we seem to have allowed our House of Representatives to do in broad daylight, right under our noses, and at the expense of our institution's esteemed reputation. With this, Mr. President, my dear colleagues, allow me to express my serious concerns surrounding the constitutionally unsound foundation of the articles of impeachment that the Senate is set to tackle. Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the 1987 Philippine Constitution provides that a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. Keeping in mind the aforementioned constitutional provision. Recall that on December 2, 2024, the first impeachment complaint against Vice President Duterte was filed before the Secretary General of the House of Representatives. The second and third impeachment complaints were filed on December 4, 2024 and December 19, 2024, respectively. These complaints were each endorsed by members of the House of Representatives. While the Constitution requires that a complaint for impeachment must be included in the order of business within 10 session days, the House of Representatives rules of procedure in impeachment proceedings require the Secretary General to immediately refer the complaints to the Speaker. Despite this, no action was ever taken by the House on the 3 impeachment complaints filed. Hindi po ito simpleng pagkalimot, Mr. President. Ito po ay tahasang pagsantabi ng kanilang internal rules at constitutional provision. Sinadya po nila na baliwalain ang konstitusyon. Maliwanag po ito sa mga naging panayam kay House Secretary General Velasco. In media interviews, the Secretary General publicly disclosed that the members of the majority of the House of Representatives asked him to withhold the transmittal of the impeachment complaints to the Speaker. Their goal then was to give themselves more time to decide whether or not to file another impeachment complaint. Pinaghintay po ng mayorya ng House of Representatives ang 3 impeachment complaint. May ganyan po ba silang kapangyarihan? Tila po, ito ay matatawag na grave abuse of discretion. Then, on February 5, 2025, more than 2 months after the first impeachment complaint was filed, the House of Representatives took the express, the fast-track route according to Secretary General Velasco. Kung ang 3 naunang impeachment complaint ay pinadaan sa EDSA, mukhang sa Skyway po ang piniling landas ng House para sa pang-4 na impeachment complaint para maiuwi ito sa Senado.
With less than an hour before the close of session of that day, the House of Representatives transmitted to the Senate a verified complaint for impeachment against Vice President Sara Z. Duterte, purportedly signed by 215 members of the House of Representatives. My honored colleagues, had the House complied with their own rules and the Constitution, the three previous impeachment complaints would have been referred to the appropriate committee by the time the present impeachment complaint was filed and sponsored by the members of the House of Representatives. In other words, Your Honors, the intentional inaction of the House of Representatives allowed its members to purportedly circumvent the one-year ban enshrined in Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution. Given the glaring circumvention of the Constitution, should we allow impeachment complaints which are constitutionally infirm to be heard and tried by this body? Kung defective po ang foundation ng impeachment complaint, marirepair o marirehabilitate ba ito ng pag-convene ng impeachment court? Hindi po ba mawawala ng saysay ang pag-convene ng Senate as an impeachment court kung malinaw na labag sa konstitusyon ang nais nating itayo? Kaya ang impeachment ay isang sensitibong proseso. Sa pagsampa pa lamang nito, binabato na agad ang akusado ng putik na kahit maakwit ay tila habang buhay nang nakamansa sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ng impeachment, anuman ang magiging hatol, the damage done to the reputation of the accused will forever be irreparable. He or she will never be the same again. Some of the members of this august body may not agree with me and may take a different view as to whether the one-year ban has been violated by the House of Representatives. To settle this issue, the separate opinion of Chief Justice Renato Espuno in Francisco versus House of Representatives provides this body a direction on the course of action that we may take when confronted with the same issue I laid down. Former Chief Justice Puno said that before the Senate is convened as an impeachment court, the Senate, which has primary jurisdiction over the case, can already decide the question on whether the one-year ban has been violated or not. That is why, insisting ako na ma-deliver ito before we convene as an impeachment court. Hindi po natin kailangang hintayin magbagong anyo ang Senado at maging isang ganap na impeachment court. Ngayon pa lamang ay maaari na nating pagdesisyonan ito. Sumunod ba sa saligang batas at sa internal rules ng mababang kapulungan ang impeachment complaint na kanilang ipinasa dito sa Senado? Nasa Senado po ang pagkakataon upang magwasto. Kung minadali ng isuar ang impeachment complaint, bakit kailangan natin itong tumbasan ng kaparihong kawalang pagpapahalaga sa tamang proseso? Madalas po natin sabihin, dito sa ating kapulungan, we are men and women of rules. Manatili po tayong ganon, malayo mula sa ingay at impluensya ng kung sino mang may mga personal na interes at pakinabang sa pagmamadaling ipinipilit sa atin. Mr. President, the inaction of the House of Representatives
resulted not only in a possible violation of the Constitution, but in another justiciable controversy. It is worthy to note that its new Congress, empowered by a fresh electoral mandate in both the House of Representatives and the Senate, is not bound by the legislative actions of its predecessors. Hindi po natin maaring pilitin ang mga papalit sa atin sa future congresses na ipagpatuloy ang anumang ating nasimulan. Sabi nga po ni President Chis Escudero kahapon, the Congress cannot pass an irrepealable law. Lahat ay pwedeng baguhin at galawin ng mga sumusunod na mahahalal sa Kongreso. Maari pong hindi sila gumalaw at hayaan lamang na nakatiwangwang ang anumang proceeding na sinisimulan ng mga nauna. When the fourth impeachment complaint was submitted, the 19th Congress was teetering on the brink of a long slumber. The Senate is now being urged to convene with only 2 session days, 20 days remaining before the 19th Congress closes. Hindi man po ako abogado, alam ko pong walang kaso, mapasibil, administrative o kriminal na dinidinig sa loob lamang ng isang buwan. Naghihingalo na po ang buhay ng 19th Congress. Bakit po natin ipipilit pa kung ang pintuan ng 20th Congress ay malapit nang magbukas? Malinaw naman po sa ating Rules of Procedure on Impeachment Trials, kailangang isumon ang person impeached para paharapin sa Senado. Kailangan din siyang bigyan ng 10 araw para mag-submit ng kanyang answer. 5 araw naman ang ibinibigay sa mga prosecutor para mag-file ng kanilang reply. Kaya po, kahit mag-convene ng impeachment court, bukas, summon at pagtanggap lamang sa pleadings ang kayang magawa ng 19th Congress. Sigurado na po tayo na ang trial kasama ang pagrepresenta ng ebidensya ay magaganap sa 20th Congress, kung saan bago na po ang komposisyon ng Senado at mababang kapuluan. Because of the change in members, questions are being raised on the jurisdiction of the 20th Congress to carry on with an impeachment trial commenced in the previous Congress. Should the 19th Congress convene an impeachment court, what assurance exists that the 20th Congress would continue the trial? Without such assurance, any efforts by the 19th Congress would constitute a significant waste of government resources. Even the authority of the House of Representatives to continue prosecuting is being questioned since the said complaint was filed by a House of a different composition. In fact, some of those who signed the complaint failed to secure a seat in Congress in the recently concluded elections. Mukhang kailangan po natin ng positive act from the 20th Congress House of Representatives na kanilang itutuloy ang impeachment complaint na ginawa ng 19th Congress House of Representatives. Mr. President, the constitutionally given power and mandate of the Senate to try and decide all cases of impeachment is an immense responsibility that must be exercised in good faith, with sincere intention to fulfill a solemn oath, not with haste, but with careful circumspection, mindful of both the political and legal nature of the exercise. Ang impeachment ay isang proseso na hindi lamang mag-aalis sa pwesto ng isang mataas na opisyal
ng pamahalaan. Ito ay isang armas laban sa sinuman na hindi umaayon sa kagustuhan at mga interes ng mga kaaway sa politika. Ito ay apoy na hindi lamang nakapapasok, kundi may kakayahan na tupukin at sunugin hindi lamang ang isang bahay, kundi isang buong komunidad. Mapanganib ang impeachment sa kamay ng mga mapagsamantala. Inilalagay ang impeachment para protektahan ang taong bayan, hindi isakdal at hiyain ang kumakatawan sa kanila. In the 2012 case of Chief Justice Renato C. Corona versus Senate of the Philippines, the Supreme Court declared impeachment, described as the most formidable weapon in the arsenal of democracy, was foreseen as creating divisions, partialities, and enmities, or highlighting pre-existing factions, with the greatest danger that the decision will be regulated more by the comparative strength of parties than by the real demonstrations of innocence or guilt. The House of Representatives, in transmitting the articles of impeachment to the Senate at the last hour, and after refusing to act for over 2 months on 3 previously filed complaints pending with the House Secretary General, has instead placed the Senate in a tight and impaired position where any decision, action, or inaction on its part will be put into question. An acquittal, conviction, or even the propriety of proceeding with trial will be hounded not only by legal or constitutional questions, but by accusations of extreme bias, partiality, and lack of sufficient deliberation. Lagi kong sinasabi, Mr. President, hindi ako abogado. Nevertheless, this cannot disqualify me from speaking against possible constitutional blunders. Hindi kailangan maging engineer para masabi ng isang tao na unlivable at hindi ligtas ang isang bahay o building. Alam nyo, alam natin, kung kailan matibay at pulido ang pagkakagawa, katulad ng isang bahay na bato. Alam din natin kung kailan hindi. When the floor starts to crack, when the walls begin to shift, and when leaks appear where there should be none, there and then, Mr. President, there and then, forthwith, we say, this was not built well. Gayon din sana sa impeachment case na ito. The cracks and holes have begun to show. Alam nating may mga tanong na hindi pa nasasagot, lalo na patungkol sa constitutional soundness ng nasabing impeachment complaint. It is my humble opinion then, Mr. President, that with this knowledge must come swift and intelligent action. Kung gaano natin kabilis i-condemn at ipagiba ang mga strukturang hindi ginawa ng maayos, ganon din dapat tayo kabilis umaksyon kung ang nalalagay sa alanganin ay ang ating konstitusyon. In the spirit of true action, therefore, allow me to end by moving. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Allahu Akbar. Dismissed. Allahu Akbar. Dismissed.